lang ating nag-iisang abogada ng bayan na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Partner, happy Wednesday. Yes. Oo, partner. Meron na ba? May mic? Parang... parang gray. Yan si parang gray. Wala pang may microphone sa to. Mic. Yun! Meron na. Meron na. Parang gusto kong... Partner. Busalan. Sinang gusto magbusal sa akin? Hindi naman. Hindi naman. Joke lang. Magandang gabi sa natin sumusubay-sabay sa usapang batas. And of course, ay partner. Ang bising-bising partner ko. Ay, partner. Ay, ganun talaga. Para kumita. Yun. Galaw. Nang legal. Nang legal. Oo, nang legal. Naman. Oy, thank you Sir Don Lino Celdie ng ating WRMN New York, USA. Alam mo yung pagbati natin sa kanya, pinost niya sa kanyang YouTube at sa kanyang Facebook. Thank you po, Don Lino. Pinost talaga niya. So, tika lang. Tuwang-tuwa si Sir Don Lino. Don Lino, bilyonaryo ba? Don Lino. Don na nga, partner. May Don ba na? May Don din tayo dito. Dalawang Don naman yan. Don yan. Don, isa lang ba? Isang Don lang? Milyonaryo din. Milyonaryo din yan. Pag Don. Tayo lang. Wala. Lalang. Ba't naubo ka? Parang milyonaryo din. Yung pangalan ko lang pamahirap, partner. Rod? Parang hindi. Ay, alam mo, partner, nung absent ka, nung wala ka, nag-field ka, ang daming tumawag na totoo mong pangalan. Talaga? Sa ano natin? Dito sa Kayubi talaga. Okay lang. Okay. Nung wala ka, ginamit nila, partner. Eto nga, may mga nakikita ko nga rito. Paano nyo nalaman? Nireveal ko. My God! Yan ang pahirap pag wala ka talaga. Bakit? Isa cyber libel mo ako? Bakit? Kumanda ka. Talaga. Ay, nako. Anyway, partner, nako, ano to? May dinabasa akong balita pa kanina rito, partner. Kasi, di ba kagabi, pinag-uusap, ang tinatalakay natin, yung nangyari sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, partner. Dangerous drugs. Dangerous drugs. At ang pinaka-highlight doon, partner, yung pag-walkout nga. Dahil parang hindi ata nagkaintindihan during the hearing. Kanina, may nahagilap akong balita at base sa binasa ko, partner, patumingi ng sorry si Senator Bato. Dahil ba sa pag-walk out ni Senator Raffy? Yung ba yun? Kasi ang sabi nga sa balita, humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Raffy Tulfo. Ito'y kaugnay sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan nag-walk out sa gitna ng hearing si Senator Tulfo. Ayon kay de la Rosa, pagkatapos ng pagdinig, agad niyang pinuntahan sa Senate Lounge si Senator Tulfo at kinausap niya ito para humingi ng paumanhin kung nakaramdaman siya ng pagka-insulto sa ginawa ng senador. Humingi rin niya siya ng sorry kung hindi man nagustuhan ni Senator Tulfo ang pagpapatagbo o paraan niya ng paghawag ng pagdinig. Pero para kay De La Rosa, ibinibigay lamang din daw niya ang karapatan ng mga pulis tulad din sa mga complainants. Bagamat hindi naman nagsorry pabalik sa kanya si Senator Tulfo. Talaga? Sabi ni Senator De La Rosa, in fairness sa senador, in fairness, talagang etong sinabi ni Senator De La Rosa. In fairness talaga? In fairness, ay nagpaalam naman daw ito sa kanya bago mag-walk out. Kaya nabawasan din ang insultong kanyang naramdaman. Pero di ba? Paalam ba? Paglabas ni Senator Raffy, doon nga niya ibinuhos Sabi niya, the most insulting action? Ano ba talaga, Senator Bato? Pakinggan nga natin. Paano ba nag-sorry si Senator Bato de la Rosa kanina? Alright. Senator Bato de la Rosa, magandang gabi. Pasok! Nandiyan na ba? Kung takot siya,
Ang rason niya bakit hindi siya harap dito is takot siya for his safety. That would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. So, hindi yan tama, partner. Iba. Oo, iba yan. Yan yung binabanggit niya tungkol sa pagbibigay ng seguridad kung sakasakali dadalo si... Pangalawang video. Yung pangalawang video. Nako, mali yung pagpasok ni Sen. Labas! Walk out! Pero, to partner. Ano yung ano mo dyan? Take ko? Take mo. Kasi kahapon, di ba, sabi mo nga, nung nag-walk out, talagang parang ang naramdaman ni Senator Bato de la Rosa. Ano to? Na-insulto? Oo. As a chairman? Correct. Ng committee. Pang-iinsulto yung ginawa sa kanya. Ngayon siya ang nag-sorry. So parang hindi ko nakita. Well, wala naman ako doon. Pero kasi parang biglaan yung, di ko na kaya. Parang nauna naman yung sinabi niya mag-walk out siya. Ayaw sa akin. Sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Di ba? Kung lang sa akin, kung magpapaalam siya kay Senator Bato, di magpaalam na siya ng tahimik. Di ba? Kesa mag-walk out ako, hindi ko na kaya to. Yun. Ang sa akin ng part, maipe-play pa ba? Nandiyan na ba? Ready na? Oo. So, ang sa akin lang partner, ang dali kasing magsalita ng sorry. Pero, dapat alam mo yung kung ano yung sinasorry mo. Diba? Kasi, baka nag-sorry ka lang kasi ayaw mo magkaroon kayo ng issue. Pero, isinosorry mo ba yung paano mo hinandle yung hearing? Kung sa sarili mo, alam mo na wala kang maling ginawa, kasi sabi niya, kailangan din maproteksyonan yung mga alleged victim. At the same time, maproteksyonan din yung mga polis. Kasi di ba natin alam yung katotohanan dyan? Di ba? Huwag ka magsasorry. Kasi kung alam mo tama ginawa mo. Kasi after that, nagsalita naman siya, nag-reason out siya na hindi siya nagbe-baby. Actually, ang unang naka-offend, for me, ang unang naka-offend sa nangyari, si Senator Tulfo. Kasi, nung sinabi niya na, partner, nakita mo naman to, nung sinabi niyang binibaby, yung kamay niya, nilapit niya pa kay Senator Bato, na ang dating is binibaby ni Senator Bato, yung mga polis. Lang dalang doon, pero nagbabalidate nga. Pero may warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nila bit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating. Chief Intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nila bit-bit yung papel. Yes, sir. Klaruhin mo pag... Walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Atty. Bernardo, sabi mo mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo na dito, dala nila yung warrant. They were there. Here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung baby ka, sabi mo, klaruhin ko lang sa Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito ha. Kahit na mga dati ko tumatauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung operatives, number one, we allow them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya lang doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject,
Wala mo problema kahit na nakahubad sila dyan, nakatsinilas kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. Kaya sinabi ni Senator Bato, sumagot siya na Senator Raffy Tulfo, hindi ko binibaby. Kung mapapansin nyo doon mga kayubi, na sinabi niyang hindi ko binibaby, nagsalita si Senator Raffy Tulfo na madalas niya namang sabihin na mahina, sorry. Nung baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? No, ito. Pakinggan nga natin yung pag-sorry ni Senator Bato de la Rosa para kay Senator Raffy. Senator Bato? Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako humingi ng paumanin. Nag-sorry ako na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo mo sa committee hearing natin. Sana huwag ka magtampo kagad. Sana magtampo. At sana nagwag ka muna. Humingi ka ng 1 minute suspension. Kinausap ako, mag-usap tayo para how you want this to go, yung investigation. Yun lang sabi ko sa kanya. Ako nag-sorry sa kanya. And I feel na hindi niya nagustuhan yung takbo na yun. Nagpahayag lang siya ng pagkadismaya doon sa mga pulis na tingin niya nagsisinungaling. Nagsisinungaling at pinapaikot-ikot lang daw. Kaya siya nainis. Sir, hindi ba nag-apologize si Tulfo doon sa ginawa niyang bigla nag-walk out? Nag-apologize din ba siya? So, paano? Hindi naman siya nag-apologize. In fairness to him, sinabi ko nga, medyo I felt insulted doon sa pag-walk out niya. Pero in fairness to him, bago siya nag-walk out, nagpaalam naman siya sa akin, Mr. Chairman, I have to walk out. Walk out ako, Mr. Chairman. Kahit pa paano nabawasan yung pagka-insulto ko. Diba? Nabawasan ko din. Paalam mo din siya, Mr. Chairman, mag-walk out ako. Isa pa yun, na sinagot ko naman siya right there and then, no? Nasabi ko na hindi ko binibaby ito. I'm just trying to be fair here. Kasi paano yung karapatan ng mga complainants, ganoon din yung karapatan ng mga polis, di ba? Kung sabihin din natin yung karapatan ng mga polis. So, when you say binibaby, I don't know kung sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record mo as far as kung ilang number of policemen pinakulong. O, diba, partner? Para sa akin, wala namang masama yung ginawa ni Senator Bato. Na mag-sorry? Oo, kasi kumbaga parang umaamin siya na may mga hindi nagustuhan ni Senator Raffy sa kung paano niya hinahandle yung ano na yon, yung pagdinig. Wala naman siya sinabing... Kung medyo nagkamali siya, yun siguro ang dahilan, partner. Ang pag-sorry. Ano yan pagpapakita ng pagpapakumbaba. Yan ang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Pero dahil may mga sabihin mo, neophyte, bago, tapos matagal na. Pero, hindi naman ibig sabihin porket matagal ka na dyan sa pwesto, tama lahat yung mga partner hinahandle ng isang hearing. Seryoso? No. Ayan. Hindi sa akin, partner, ganito. Yeah. Ayan. Hindi partner sa akin. Oo, sige. Kailan ka ba dapat nagsasorry? Depende. Partner, papinsan, kahit sa tingin mo na medyo nasaktan ka na para kaya nang sabi mo nga kanina, para hindi lang magkaroon ng hindi partner pagkakaunawaan para maayos na yung problema, may isa talaga na magsosorry dyan. Hindi, sa akin, we have to know, hindi dapat inaabuso yung I am sorry. No, yung salitang sorry. Oo. Magsabi ka ng sorry kung alam mo sa sarili mo na may mali kang ginawa. No. Ang tanong ko, sa nadinig ko,
wala naman siya inaming mali siyang ginawa. Oo. Ang sinabi lang niya, humingi siya ng paumanhin, baka hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo yung pag-handle niya ng hearing. Diba? So, pakiramban ni Senator Bato, mali yung pag-handle niya. Diba? Aminin muna sa sarili niya, mali siya bago siya mag-sorry. Wala akong nakitang pag-amin na mali. Sinabi lang niya, muka or baka hindi nagustuhan ni Senator Raffy Tulfo. Wala naman sinasabi si Senator Raffy Tulfo ang dahilan kung bakit siya nag-walk out. Ang nasa isip lang natin is, nagsisinungaling itong mga resource persons niya. So, sa akin, for me, hindi mo dapat inaabuso yung salitang I am sorry. Dapat, kung magsasorry ka, alam mo yung dahilan mo kung bakit ka magsasorry. The way I see it, partner. Mga kayubi, kung napanood nyo to, meron bang pang-aabuso o maling ginawa si Senator Bato sa pag-handle ng hearing patungkol doon kay Camelion saka doon sa Vicente? Dalawa kasing issue yun, partner. Siguro, ito kasi yung nakikita ko, mga kayubi. Correct me if I'm wrong. Ito yung nakita ko kasi, partner. Ang promise ni Senator Raffy Tulfo, pinaramis niya during the hearing, napapatunayan niyang sinungaling yung tatlo. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Okay? So in other words, partner, may goal. Si Senator Raffy Tulfo. Patunayan ko na nagsisinungaling kayo. So pag iniisip ko na sinabi niya yun, okay, papatunayan mo sinungaling sila, pero ano ba ang makukuha mo para patunayan sinungaling sila kung nararamdaman naman ng viewers mo na nagsisinungaling sila? What's the point na nagsisinungaling sa, tandaan natin, partner. Kapag ito, pinindown mo ng pinindown, syempre may kaakibat itong pwedeng maging criminal case. Diba? You have the right naman against self-incrimination. Diba? Sa korte nga, mga kayubi, pagka meron akong tinake up, partner, ito sa totoo lang, ha. Tinake up ko, halimbawa ikaw, meron tayong pinag-usapan tungkol sa utang, tapos kinocross-examine kita. Tapos, tatanong ko sa'yo kung nagbabayad ka ng tax mo. O objectan yun. Sasabihin nila na meron siyang right against self-incrimination dahil ba hindi magbabayad ng tax. May kaakibat na criminal case. Partner, so balik tayo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi ka pwedeng tanungin. Pag sinabi objection, talagang sustain niya ng court. Hindi mo pwedeng tanungin na mga pwedeng magkaroon ng criminal liability yung witness. Okay? So, kaya nga sabi ko, hindi lang sila makasalag, syempre, partner, pag nasa Senado na, kahit anong tanong, itatanong dyan. Pag hindi ka sumagot, iko-contempt ka. Diba? Katulad na lang nung kay ito dun sa hearing na to. Meron na sila hindi nagustuhan na sagot, iko-contempt nila yung De Castro ba yun, yung isang police partner. Syempre, kung may kaakibat ito magiging criminal case at siya ay pupunto na pumatay kay doon sa beauty queen, ay delikado yun. Hindi ka talaga pwede magsalita dun, partner. Ng oo, di ba? Sa akin lang, marami kasi sinabi si Senator Raffy Tulfo. Di ba? Nadinig mo naman na hindi siya nagbe-baby, fair siya, ayaw niya minumura yung mga kabaryo niya, yung mga ka-uniform, naka-uniforme. Hindi pwedeng winawalang hiya sa loob ng Senado. So, itong mga sinabing to, pinag-sorry niya rin ba to? Di ba? Pag mahirap yung, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong committee pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba?
Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw ko sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko ng pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, walang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan. Anong gira gusto niyo? Anong warfare gusto niyong ilalaban sa akin? Hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong kasing tao. Walang hiya sa loob ng Senado. So ito mga sinabing to, pinag-sorry niya rin ba to? Diba? Pag sinag-sorry mo yan, after mo magsita ng ganyan, wala kang balls, diba? Kung ano sinabi mo, panindigan mo. At kung hindi mo naman kayang sabihin, huwag ka na magsalita. Diba? Tapos saka ka magsusorry, nagawa mo na. Yun lang sa akin, partner. Pero, saan ba siya na-offend? Na-offend ba siya sa pag-walk out lang? O na-offend siya sa pagbibintang na binibaby niya yung mga pulis? Oo. O baka siguro, well, yung tanong ng media sa kanya, kumusta na? Okay, kasi di ba after yung pag-walk out, inilabas niya. Yung damdamin niya, yung kanyang naramdaman. Yes, sa nangyaring pag-walk out. So siguro baka nakita naman, baka may sama ng loob si Senator Bato de la Rosa kay Senator Rapi sa pangyayari na yon. Kaya baka naging sagot ni Senator Bato, hindi, okay lang kami. Ako na mismong lumapit sa kanya. Sorry. Parang gano'n, no? Kasi total magkasama tayo dito sa Senado. Oo. At sa mga ganong sitwasyon, pwede naman niyang ayusin. Oo. Siya na nagpakumbaba. So, partner, bigyan natin ng isang palakpak. Buo isang palakpak si Senator Bato. Sabay tayo. Isang palakpak.
Yan. Nako, isa lang. Patay ang lamok. Isa lang. Kasi, isa lang. Sa akin, okay yun. Kasi you show humility. Dalawa partner. Hindi, isa lang. Isa lang. Isang baksak lang talaga. Lang. Kasi he showed humility. Okay. Oo. Okay na tayo doon. No. Pero yung to say sorry sa mga, alam mo, kung alam mo sarili mo na tama yung ginawa mo, you don't have to say sorry. No. Diba? Diba? Pwede ka naman lumapit eh. Diba? Without saying sorry. O kasi ganito, senator. No. Senador, ganito, ganyan. Without really saying sorry. Diba? Hindi naman din nga binalik yung sorry sa kanya ni Senator Raffy Tulfo. Nung pagsasabi ng bini-baby, pag-walk out. Actually, dalawa yun. Balay natin. Nung nag-sorry siya, baka sinabi din ng Hindi senador. nga daw sabi dito sa news. No. Ay, ako nagre-realize sa news ha. Bagamat hindi naman nag-sorry pabalik. No. Sa kanya, si Tulfo. Oh. Sinabi ni De La Rosa na in fairness sa senador ay nagpaalam naman ito sa kanya bago nag-walk out. Paano magpapaalam? Ako iniisip ko lang mga kayubi, paano magpapaalam kung na-offend ka nga? Oo. Di ba hindi mo sasabihin worst, most insulting action kung nagpaalam sa'yo? Oo. Di ba? Yun lang, partner. So, sa akin lang, basta okay na yon, I am sorry. Pero sana, susunod, Senator Bato, panindigan mo yung ginagawa mo. Oo. Madaling magbitaw na I am sorry eh. Oo. 'Di ba? Konting pagkakasala o parang may pagkakamali, I am sorry. Kahit wala kang kasalanan, I am sorry. Wag. Kung ano yung ginawa mo, kung ano sinabi mo, panindigan mo. Kung di mo kayang panindigan, wag ka na magsalita. 'Di ba? Mga binitawan mo mga salita after na nag-walk out si Senator Tulfo. Wag kang magsalita ng ganun. Oo. 'Di ba? Kung di mo kaya, panindigan. 'Di ba? Talagang ano lang. Tawag nito? Humble? Hindi. Ano? Yan daw yung mga isa sa mga natutunan nila sa pagiging kanyang PMAer? PMAer. Humility? Humility. Di ba yan yung mga tinuturo bilang gentleman? Ganon? No. Talaga? Oo. Kaya, di ba, siya na mismo nag-sorry. No. Instead na lumaki pa. Oo. Nandiyon yung kanyang pagpapakita na ang gusto niya. Hindi pero feeling ko... Parati naman naririnig mo yan kay Senator Bato. Wag na tayo ko ng away-away. Di ba yung mga ganun sinasabi niya? Na kaya dapat siya mismo sa kanyang sarili. Dapat ipakita niya bilang example. Oo nga. Pero, basta ako, wag niyo masyadong bitawan lagi I am sorry. Oo. Sa ibang mga tao. Kasi yung binibigyan yung I am sorry, sa iba baka lumaki ulo. Oo. Diba? Tapos hindi ma-realize ng ibang tao na nag-sorry ka, na may mali sila. At saka siguro, baka na-realize din niya na may mga hindi din tama yung mga ginawa niya during the hearing. Nanood ako, partner eh. Ang nakita ko kasi sa kanya... Paminsan din, at saka na pagtapos na partner, yung ginawa mo, at saka mo marirealize, ay naku, may mga hindi pala tama yung ginawa. Kaya siguro, na-offend din si Senator Raffy, kaya nag-walk out ito. Hindi ko din masisisi si Senator Raffy. Wala naman sinabi si Senator Bato kung anong particular ang naka-offend. Ang sinabi lang niya, baka. So, sa sarili niya, the way I see it, yung mga words na ginamit ni Senator Bato, wala siya nakikitang mali. Ang inisip lang niya, hindi nagustuhan ni Senator Tulfo. Tingin ko kasi ang hindi nagustuhan, tingin ko lang. Amin siya. Aminado siya na hindi nagustuhan ni Senator Raffy. Baka. Hindi siya nagkakausap na maayos eh. Baka. So, nakita ko kasi ganito. Sabi kasi ni Senator Raffy Tulfo, huli ko na sana eh. Diba? Huli ko na sana eh. Siguro, doon sumama yung loob ni Senator Tulfo kasi ang goal niya during that hearing is masabi niya na ito tatlong to sinungaling. Ngayon, nagkakaroon ng pag-i-explain, partner. Nagkakaroon, medyo yung yes or no na sagot, saka yung mga medyo malalabong sagot, lumiliwanag ng kahit papano kasi pinag-e-explain ni Senator Bato. O totoo bang walang warrant? Bakit walang warrant? Explain niyo ba't walang warrant? So, ang sabi ng Senator Tulfo, mahuhuli ko na eh. Parang mahuhuli na sana eh kung di na baby eh. So, yun. So, tingin ko, the way
Senator Bato interrupted yung flow ng pag-question niya. At nagkakaroon ng pag-i-explain yung iba mga resource person, yun ang ayaw niya. At tingin ko, feel ko lang mga kayubi, ayaw ni Senator Raffy Tulfo siguro na ma-interrupt sa pagtatanong niya kasi sabi niya, huli balbon. Huli ka balbon. So, tapos biglang nasusway because si Senator Bato nagtatanong ng additional questions para ma-explain ng mga pulis, ano nangyari ba talaga? Sa akin lang, partner, di ba yun naman ang reason kung bakit merong hearing? Para malaman yung buong katotohanan at malaman nyo kung ano ba talaga yung nangyari. Di ba? In aid of legislation, hindi para humusga. Hindi para humusga ng mga resource persons nyo. Ang kailangan nyo dyan is alamin ano ba nangyari. Kaya, ako lang, sa akin lang, mga kayubi, yung pagtatanong ni Senator Bato na ano nangyari, bakit may ganyan, bakit walang warrant of arrest, na kanino yung warrant of arrest, alam niya yung procedure because dati siyang police. So, yung mga may gap na mga tanong, kasi may mga tanong na may gap na hindi napapasukan ng kumpletong sagot because nai-interrupt din ni Senator Raffy Tulfo yung ibang resource persons. Sasagot, biglang papasok si Senator Raffy Tulfo. Mag-raid ng walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntahan sir. Kaya mag-serve ng walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede sir kung covert operation kasi yun sir yung nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant nung pumunta sila dun sir. Based dun sa... So wala silang warrant? Yes sir. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahingan siya ng untong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes, makinig ka. Medyo mainit yung pagsasalita niya. So nai-interrupt yun. Ngayon, para yung gap na fill up sa pagtatanong ni Senator Bato, na yun yung sinabi niya na huli na sana. Kaya lang, binibaby. So doon tingin ko yung ayaw. Pero kung iisipin mo, walang mali doon. So dapat hindi magtampo si Senator Raffy doon. Kasi ang kailangan nyo dyan sa Senado, yung kabuuang kwento. Hindi pwedeng napuputol or kinakat or nai-interrupt. Sabi ni Dante Padilla, itong mga reaction partner, parang nawawala na daw ang ethics. Tuloy parang hari at walang kahit anong respeto sa mga resource person. Maylin, attorney, tama ba na makulong din yung anak kung tinulak lang niya yung pulis? Sabi ng tanong ni Maylin, attorney, tama ba na makulong din yung anak kung tinulak lang niya yung pulis? Okay, ano muna ginagawa ng pulis? Nag-aaresto ba? Or what? May ginagawa bang performing ba na a duty? Pag tinulak mo yan, of course, direct assault yun. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis habang nagpe-perform. Pwedeng direct assault yun. Diba? Kaya wag kayong... Kung aarestuhin kayo, di ba aarestuhin kayo, syempre hanapin nyo, may warrant of arrest, huwag kayong lalaban. Kasi madidirect assault talaga kayo. Ma-obstruction of justice pa kayo niyan. Sabi ni Emily Vasquez, Sir Rod, every time nood ko sa inyo, puna ko lang. Lagi mong pinagtatanggol si Senator Raffy. Hindi naman ating lang din, sinasabi rito, yung panic naman ng kabila. Opo. Yun lang. Kaya sabi nga ni Tay Amig, Sir Rod, bato at tulpo tayo. Huwag tayong bibigay. Sige. Ikaw talaga Tay Amig. Akala ko ba Tay Amig, Zanton ka lang? Hindi. Tayo naman rito, binibigay natin yung, yung panig ng kabila. Kasi may, siyempre hindi na natin alam yung sinasabi ni Senator Bato, yun lang yung mga itinanong ng media sa harap. Pero dun mismo sa nangyari sa loob nung time na nagsorry siya kay Senator Raffy, malay natin, baka
nag-sorry din sa kanya. Nagyakapan sila. Nagkamayan. Oo, diba? magkasama sila sa Senado. Ganun lang naman talaga. Ganun man yan, mga kasama eh. Oo. Ganun naman. Pag magkasama ho kayo sa trabaho. Pero ano lang, hula lang natin yun. Oo, hula lang yun. Hula lang yan. Sabi ni J Genius TV, dapat yung nag-sorry yung nagbastos sa pag-walkout, diba? The public service sila. Parang pagalingan yata eh. Well, di natin masabi. I mean, kanya-kanyang pakiramdam. Kanya-kanyang feeling. Diba? Yeah, Rash Rasid, thank you. Taga Sambuanga, kababayan ko to si Rash Rasid. Sabi naman ni Balsa Farmers, tama ba? Mas nagpakumbaba si Senator Bato para din lang matapos na yung issue. Di makalamad yung samahan nila sa Senado. Kaya nga may isang palakpak siya sa atin, diba? May palakpak siya. Yun. Sabi ni IC De La Paz, dito sa Canada attorney, ang mga senador before they start ng hearing, nag-meeting muna sila. They listen to all resource person bago sila mag-react and calm sila. Yun, sabi ni IC De La Paz na sa Canada siya, partner. Ayun. Attorney, nakaboned nga yung mga pulis, siyempre papalag yung may-ari ng bahay. Sabi ni Ryan Malagenio. Eto yan, partner, yung pinag-uusapan sa hearing. Yes. Wala. Yung paraan na pag-aaresto. Actually, ganito yan, mga kayubi. Kaya hindi ko yan masang-ayunan agad-agad kasi ako wala doon. Diba? Kung nakabonet yan or hindi nakabonet yan, hindi natin alam. Kaya nga iniimbisigahan yan kung tama ang ginawa nila. Pero ang sa akin lang, yung manner ng pagtatanong, siguro dahil nga lawyer ako, partner, di ba? Yung manner ng pagtatanong, especially in aid of legislation yan at hindi sa korte, let them talk. Pag nagsalita yan, doon mo mahuhuli kung may tama at mali. Pero wag mong i-cut. Wag mong i-interrupt. Diba? Kaya nga, si Senator Bato, sabi ko nga, yung mga gap sa mga questioning, yun yung tinatanong niya. Kasi nakakat minsan yung mga resource persons, hindi natutuloy yung sagot, di mo na malaman, ano ba talaga? Ano nangyari? Kasi nakakat. Diba? Sabi ni JPCN is selective questioning, tapos dapat isang tanong, isang sagot lang. Ayaw pasagutin ng buo ni Senator Raffy, regardless. Yun lang naman yung puna, diba? Hayaan mo, kasi nandyan kayo to listen. Hindi po, mga senador dyan, hindi nandyan kayo para mag-lecture. You have to listen to know ano nangyari. At out of that facts na makukuha nyo, you will make a law. You will draft a law. Hindi para husgahan na itong taong to, sinungaling. Yun lang yung sa atin. Diba? Sabi ni Sanyon, nakita ko, sabi niya, Tay Amig, kasali ba si Joe's Concept, Tay Amik, kasali ba tayo dito sa screenshot moment? Ano yung screenshot moment ninyo dyan, ha? Yes. Sabi ni Magusala Kristituto, sa may-ari ng bahay ako maniniwala. Siyempre, kanya-kanya naman yan, partner. Pero ako nga, sabi ko as a lawyer, hindi ko pwedeng kunin lahat yung kwento ng isa na yun na yun. Kasi I have to listen kung ano yung kwento ng iba. Correct. Diba? Ang daming ganyan, partner. Ito ha, mga kayubi, example. Vauci, babae. Nagsumbong sa pulis. Binugbog daw siya. Kamukat-mukat mo, partner. Yung lalaki palang binubugbog. O, diba? Pag una mo kasi nadinig, yun agad. Diba? So, we should know the story. Ano nangyari? Ba't gano'n? Ba't may bonnet? Whatever. Dapat natin malaman. Buo. Diba? Which is, bawal naman yun. Kapag nag-aresto ka, dapat kita yung mukha mo. Kaya nga dun sa hearing, yun ang gustong partner. Alamin. Diba? Alamin. Kung ano talaga yung tunay na nangyari. Wag mo na magsalita ng pagsisinungaling. Wag mo na magsalita sinungaling ka. Hindi naman po pwede puro panic lang ng ng biktima. 'Di ba? Panic lang din ng pulis because kanya-kanya may mga sariling version yan 'di ba? May mga sarili silang version. Yes, bakit nagkaganon? Bakit nangyari 'yon? At saka napakahirap para dun sa nagtatanong na para alamin.
kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Because kasi kung tatanungin mo, yung biktima, tama sila. Sila ay biktima. Oh. Pag tinanong mo naman yung mga pulis, yung mga pulis, yung mga nag-aresto, ang presumption of regularity. Sasabihin din nila, sinunod namin ang procedure. Yung procedure. Ganun yung procedure. At itong mga taong ito, talagang yan ay dapat arrestin. Because may warrant of arrest sila. Di ba? Existing warrant of arrest. So talagang para sa nag-imbita, okay, partner, upang malaman ang katotohanan at mula doon sa katotohanan, doon nila huhugutin yung kung ano man yung pupwedeng gawing batas, partner. Sino tong Robert? Nakita ko. Para daw tayong nagbe-baby ng pulis. Oy, Robert! First time ka ba dito? Hindi kami nagbe-baby ng pulis. Galit nga kami sa pulis na tiwali. Ang sinasabi dito, ang pinag-uusapan dito, dapat fair ang pagtatanong. Robert, nandun ka ba nung inaaresto? Kasi kung nandoon ka at nung inaaresto at nakita mo talaga na sinungaling ang pulis, umupo ka sa Senado and make yourself as a witness. Kasi mukhang may alam ka ng katotohanan. Diba? Kung alam nyo to, kung sino man yun nandiyan dyan, di umupo. Umupo. Wag lang yung biktima. Dapat may third party na nakakita. Diba? Saka ang point dito, partner, in aid of legislation, hindi man para malaman kung sinungaling nga yung resource person. Kung nararamdaman mo sinungaling, katulad ng si Di Castro, marami nagsasabi, may relasyon daw sila. Sinabi ng NBI, sinabi ng PNP. Ang nagdi-deny lang yung lalaking involved. Ba't kailangan mong pantanungin kung talagang totoo o hindi ako nagsisinungaling to? The mere fact na nalaman mo sa ibang mga witnesses na may relasyon sila o ano nang batas ang gagawin mo? Hanggang doon na tayo. Bakit kailangan mong pantanungin kung nagsisinungaling siya o hindi? Ang gagawin niyo bang batas tungkol sa pagsisinungaling? Parang hindi naman dun Anong batas mo na gagawin nyo? Kaya hindi nyo kailangan malaman kung nagsisinungaling o hindi. The way you ask question, malalaman nyo na yan kung meron kayo mahuhugot na facts. Pagkahugot nyo ng facts, then you make a law. Hindi puro kayo imbestiga. Diba? Puro kayo imbestiga, tapos wala naman nagagawang batas tungkol dito. Dapat ito nakademanda na to, partner Demanda na ito mga pulis na to ng criminal cases kung talaga meron kayong nagawa nga na to. Ebidensya. Diba? So, ang tanong natin, ano ba? Anong gagawing batas dito? Diba? Ilahad nyo muna. Diba? Yun lang. No. That's why there are courts, the training and determination of who is right is on the knowledge acquired by our judges, sabi ni Master Pogi. Sabi naman ni Uncle Freddy Cougar, ang Senado ay hindi korte. In aid of legislation. In aid of legislation. In aid of legislation dyan. Ang Senado naman, pero mahirap din pag yung mga resource person mo, partner, hindi nakikipag-cooperate napakahirap for our mambabatas na yung doon mismo sa information na kanilang ibibigay, nandun na nga sila para, di ba, partner, malaman ang katotohanan pagkatapos hindi pa nakikipag-cooperate. Partner, kasi ganito yan. Ang mga witnesses, may karapatan silang umiwas sa mga incriminating questions. So, kung magaling ka, huwag ka magtanong ng incriminating questions para masagot ka. Di ba? Ang pwede lang iwasan ng mga witnesses, yung mai-incriminate sila. Kung hindi, at hindi nila sinagot, doon mo pwedeng pa-contempt. Pero kung papaamin mo na, ginawa mo ba itong batas na to? Itong krimen na to, ginawa mo ba ito, ganyan-ganyan? Hindi pwede yun. Kasi they also have the right. Yung mga resource persons, they have also the right. Tumanggi sa tanong mo kung mai-incriminate sila. At nandiyan sa rules siya na Senado. Diba? So, ba't mo papaaminin sa isang krimen? Tapos sasabihin mo, sinungaling ka, papakontempt kita. Mali yun. Diba? Kasi doon ata sa kahapon, again, 'di ba? Gaya ng binabanggit nga natin, ang gustong malaman ni Senator Raffy, dala nyo ba yung warrant? Ba't hinuli ninyo? Pinasok ninyo sabay na nakabonet pa kayo. Tama ba 'yon? Iyon nga, partner. Kung wala kayong dalang warrant. Kung hindi siya nag-walk out. Kung hindi siya nag-walk out. Na-explain nung nagtanong si Senator Bato.
Sabi nung isang officer, si Colonel yata yon. Ang sabi niya, at that time, validation. Kasi, intelligence pa lang to. So, ang may hawak ng warrant of arrest, yung arresting officer. So, pero wala dun habang nagbavalidate na meters away. So, yun yung hindi niya na napakinggan kasi nag-walk out siya. Kasi iniisip niya, sabi mo walang warrant, ba't ngayon may warrant? Hindi kasi napag-separate yung nagba-validate pa lang muna. Tapos yung mag-aaresto, nandun lang sa malayo. Hindi siya na-distinguish kasi nga nakakat. Saan mo walang warrant? Dito ngayon may warrant. Huli na kayo, nagsisinungaling kayo. So yung buong senaryo, hindi siya mabuo. So pakinggan natin, kung talagang nagtahi-tahi lang ng kwento yan, partner, mararamdaman mo yan. Hayaan mo lang magsalita. Yun lang yung sa atin, partner. Let them talk. Resource person nyo yan, pagsalitain nyo. Diba? Okay, sige. Sa kasama, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ako po inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. At ako sa Atty. Claire Cas, nagpapaalam, huwag tulugan inyong karapatan. Samahan niyo uli kami bukas kasama ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa Usapang Batas! Ang abogada ng bayan, Atty. Claire Castro at Radyoman Rod Marcelino para sa